Matapos ang sablay na plano ni Sakamoto na makapasok sana sa exhibition, ngayon na ire-review na natin ang Chapter 135 at 136 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang gagawin ni Sakamoto matapos ang paghadlang ng Order member na si Kamehate sa kanilang plano na mag-infiltrate sa exhibition. Kung saan, matutunghayan nyo sa videong ito ang isang matinding inkwentro sa pagitan ng grupo nila Sakamoto laban kay Kamehate. This is Mr. AI Anime, at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa isang flashback. Sa isang battleground, makikita ang mga sniper na nag-aabang kina Sakamoto. Sabi ni Hoy, napapalibutan na raw sila ng at least 10 katao, at lahat ng iyon ay mga skilled assassin. Imposible raw na makakaalis sila ng walang sugat. Sabi naman ni Nagumo, ang galing ni Sakamoto, kailangan niya nang dumaan sa shortcut. Sagot ni Sakamoto, Nawala lang tayo dito kasi nahilo ka kanina sa sasakyan, kaya ikaw dapat ang magsilbing pain dito. Sabay tutok marbaril kay Nagumo. Nagbibiro rin si Nagumo. Ikaw mas bagay na pain dito. Inawat naman sila agad ni Hoy, pero biglang may bumagsak na isang lalaki sa tabi nila. Tinanong ni Nagumo si Hoy kung siya ba ang bumaril. Sagot ni Sakamoto, kaya pala ikaw ang leader dito. Ngunit paliwanag ni Hoy, hindi siya ang pumatay. Si Kamehate raw iyon. Sabi ni Nagumo, so panalo na pala tayo. Ngulit sagot ni Hoy, nandyan lang siya sa paligid. Makikita naman si Kamehate, naka-aim gamit ang scope. Habang nag-uusap ang mga sniper, sabi nung isa, nakita ko ang scope ng bumaril. Nasa isang building, 4 na kilometro ang layo. Masyadong malayo, nakachamba lang siguro siya. Ngunit bago pa matapos ang salita ng isa, na headshot agad ng kanyang katabi, dumaan mismo ang bala ni Kamehate sa scope ng baril. Grabe ang tindi. Sunod-sunod niyang inubos sa mga sniper. Kahit granada na pinapahulog ng isa, natamaan pa niya ang pin nito kaya sumabog. May isa pang nagtatago na tinamaan ng kutsilyo matapos barilin ni Kamehate at baguhin ang trajectory nito. Matapos niyang ubusin lahat, nasabi ni Nagumo, grabe ang galing niya. Umalis na sina Sakamoto at napulot niya ang isang bala mula sa rifle ni Kamehate. Sa isip niya, ang tindi ng skill nito. Balik sa present, pinulot ni Sakamoto ang bala. Tanong ni Shin, sino ang bumaril? Pinayuhan niya si Lu na mag-retreat at sabay sinabi na kailangan nilang umalis. Galit naman si Lu dahil nasira ang laptop niya. Paliwanag ni Sakamoto, si Kamehate yon. Isa siyang order member at pinakamagaling na sniper sa kasaysayan ng JAA. Ang shooting range niya umaabot ng 8 kilometro. Nagulat si Shin. 8 kilometro? Grabe naman yun. Dagdag pa ni Amani. Narinig ko na ang pangalan to dati. Guinness World Record holder siya sa long-distance sniping at siya lang ang Japanese na napili sa world's 100 most influential assassins. Tinanong ni Shin kung bakit bigla siyang tinatangagit ni Kamehate. Sagot ni Sakamoto, hindi ko rin alam. Bigla niyang pinayuko niya sina Shin at naiwasan nila ang 2 bala. Sabi ni Sakamoto, hindi pwedeng buksan ang tindahan ng ganito. Sabay pinakita niya ang pamphlet ng isang weather girl na si Haruko Wataro, dahilan para magulat si Kamehate at unang beses niyang mag-miss ng tama. Paliwanag ni Sakamoto, babaero to, baliw sa mga babae. Ngulit sagot ni Kamehate, hindi ako baliw sa babae, baliw ako sa mga weather girl. At dahil marunong siyang mag-lip read, narinig niya lahat ng sinabi ni Sakamoto. Dagdag pa niya, ang buhay at kamatayan ng isang sniper nakasalalay sa weather. Kaya ang mga weather ladies o mga nag-uulat ng lagay ng panahon mga kaibigan ay para kay Kamehate ay mga Diyosa raw talaga. Sinabi niya pa raw kay Sakamoto noon na wala talaga siyang pakialam sa ibang tao. Matapos nito, makikita naman ang sasakyan nila Sakamoto kung saan kasama niya sina Shin, Amane at ang iba pa. Sabi na Amane, may tanong siya. Kung napakagaling daw na sniper si Kamehate, bakit nag-miss ito sa unang tira kanina? Sagot naman ni Sakamoto, maaaring warning shot lang yon. Dagdag pa ni Shin na nagmamaneho na, parang mensahe lang daw yun sa kanila na huwag silang makialam sa assassin exhibition. Kaya naman nagtanong ulit si Amane kay Sakamoto kung ano raw ang kanilang gagawin ngayon. Sagot ni Sakamoto, obviously, kailangan nating talunin si Kamehate at kunin sa kanya ang ticket papunta sa exhibition. Nagulat si Shin at nagtanong, pero nasa order po siya.
Matapos noon ay muli silang binaril ni Kamihate. Ang tinarget niya ay ang gulong ng isang sasakyan na nasa tabi nila, dahilan para sumimplang iyon sa harap nila. Sabi ni Shin, hindi na raw sila makakapagpreno para makaiwas. Agad na kumilos si Sakamoto at humawak sa isang poste para pigiwan ng sasakyan. Pero muling nagpaputok si Kamihate at ngayong pagkakataon, tinamaan na ang braso ni Sakamoto na siyang ginagamit niya para pahintuin ang sasakyan. Nabitawan tuloy ni Sakamoto ang kanyang hawak dahilan para mag-crash ang kanilang sasakyan sa may stop sign. Agad na umakyat si Sakamoto sa poste, binunot ito at ginamit para i-deflect ang bala na paparating sa kanya. Sinabihan naman ni Shin si Sakamoto na magtago na sa likod ng pader. Subalit huli na, nakalock-in na si Kamihate sa kanya at handaan na siyang barilin. Ngunit biglang may lumitaw na isa pang sniper rifle. At ang may hawak nito ay si Hisuke, na agad nagpaputok at tinamaan ang window kung saan nakapwesto si Kamihate. Dahil dito, napaatras si Kamihate. Nakahinga ng maluwag si Shin at sabing, "Hisuke!" Sagot ni Hisuke, "Ayos ka lang ba, Taro?" Sagot naman ni Sakamoto, "Oo, nice timing." Kinumusta ni Shin si Hisuke kung ayos na ba siya dahil napansin nilang wala ito sa mood nitong mga nakaraang araw. Sagot ni Hisuke, ayos lang siya. Sabay inalala ang mga sinabi sa kanya noon ni Kanaguri at ni Shishiba na kung hindi siya handang pumatay, ay wala siyang silbi at naisa lang siyang alikabok na walang importansya kung mabuhay man siya o hindi. Naalala rin niya ang huling salita sa kanya ni Hos, "Paalam Hisuke." Kaya sabi ni Hisuke kina Sakamoto at Shin, "Patawad, pero ako na ang bahala rito." Agad namang tumutol si Shin, "Hindi maaari. Ang taong yan ay mula sa order. Gusto mo bang mamatay?" Sagot naman ni Hisuke, kung wala raw siyang gagawin ay hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa patuloy na pag-survive. Kaya siya na raw ang bahala rito. Sa kabilang banda, makikita si Kamihate na nagsasabing, "Binaril niya ako kahit wala akong ginagawa sa kanya. Tama talaga ako, nakakatakot ang outside world." Narinig naman ito ng isang lalaki naglilinis ng bintana at nasabi, "Kawawa naman ng lalaking to." Balik kay Hisuke, tinanong siya ulit ni Shin kung gusto ba niya talagang lumaban ng mag-isa kay Kamihate. Sagot ni Hisuke, mula raw nang bumalik siya mula Thailand ay wala pa talaga siyang nagawang magandang tira kahit nag-e-ensayo siya. Kaya paano raw niya ipapaliwanag iyon? Dagdag niya, kung aatras daw siya rito, tapos na siya bilang isang sniper. Nabahala si Shin sa kanyang sinabi. Dagdag pa ni Hisuke, hindi raw niya dinadaw ng sarili niya. Sa totoo lang, naniniwala siya na sa kanilang apat, siya lang ang may pag-asang manalo kay Kamihate. Nagalit tuloy si Shin sa narinig. Sa imahinasyon naman ni Sakamoto, sinapak niya si Hisuke pero imahinasyon lang iyon. Kaya sinabi ni Shin na baka may rason si Hisuke kung bakit niya nasabi iyon. Dagdag pa ni Sakamoto, delikado raw ang masyadong kumpiyansa sa sarili. Pero sagot ni Hisuke, hindi raw iyon overconfidence dahil mismong si Sakamoto raw ang nagsabi sa kanya noon na wala pa siyang nakaharap na sniper na kasing galing niya. Dagdag pa ni Hisuke, sa totoo lang wala talaga akong masyadong confidence sa sarili ko pero naniniwala ako sa mga sinasabi niyo. Kaya, hindi na siya natapos dahil agad siyang binigyan ni Sakamoto ng isang nabandang napakabigat na bulletproof vest. Sabi ni Sakamoto, kaya raw nitong i-block ang kahit anong bala pero hindi dapat magpatama si Hisuke sa parehong lugar kung saan tatama ang unang bala. Nagpasalamat si Hisuke at agad kumilos. Bago siya lumayo, sinabi ni Shin, "Huwag kang mamatay, Hisuke." Sagot ni Hisuke, "Masusunod." Nagtanong naman si Amane kay Sakamoto kung ano ang gagawin nila ngayon. Sagot ni Sakamoto, susundan nila si Hisuke para masigurong ayos lang siya. Natawa si Shin as sinabing nagiging overprotective daw si Sakamoto lately. Sagot ni Sakamoto, magiging ganito rin daw si Shin kapag naging magulang na rin siya balang araw. Maya-maya pa ay napakita naman si Kamihate na lumipat ng posisyon. Sabay sabi ng, lumabas na sila. Sa tingin ba nila makakagawa sila ng distraction sa pamamagitan ng paghihiwalay? Dagdag pa niya, so team player na pala ngayon itong si Sakamoto. Napakalayo nito sa ugali niya noon. Ano ba ro nangyari? Akala ko talaga loner siya kagaya ko. Habang sinasabi niya ito, pinulot naman ni Hisuke ang isang bala at tinitigan ng paligid. Napansin siya ni Kamihate at nagsabi pa ng, "Bala ko yun ah. Ngayon nakatingin na itong lalaking to." Matapos niyon, itinustos ni Hisuke ang bala at in-airflick ito sabay sabi ng, "Halika, subukan mo." Pero sa isip niya,
Takot siya. Hindi niya alam kung saan manggagaling ang bala ng kalaban. Sabi naman ni Kamihate, so deklarasyon pala ito ng gyera. Hinahamon ako ng talonang to, kaya papatayin kita. Tinarget niya ang ulo ni Hisuke at pinaputukan. Agad namang tumalam si Hisuke kaya ang natamaan ay ang kanyang tagiliran. Napasigaw si Shin habang si Kamihate nagulat nang titigan siya ni Hisuke mula sa malayo at sabihing, "Huli ka." Makikita na diretsong nakatingin si Hisuke sa posisyon ni Kamihate. Sa isip ni Kamihate, ang bastardong to, nahuli niya ako. Alam niya na i-headshot ko siya, kaya sinadya niyang tanggapin ang bala sa tagiliran para malaman ang anggulo ko. Dahil dito, napilitan siyang lumipat ng pwesto. Habang tumatakbo naman si Shin, tinanong niya si Sakamoto kung paano nalaman ni Hisuke kung saan mag-aim si Kamihate. Ipinaliwanag ni Sakamoto na ang standard rule ng mga sniper ay mag-aim sa torso o legs kasi kahit medyo off, tatama pa rin. Pero kung sobrang confident ang sniper, sa ulo talaga siya mag-aim. Kaya ayon kay Hisuke, dun niya nahulaan kung saan siya tatargetin. Maya-maya pa, nagsabi si Hisuke kung nasaan ang bagong pwesto ni Kamihate. Agad nag-aim si Hisuke roon, ngulit sabi ni Kamihate, alam niya kung saan ako pupunta. Nailagan pa niya at sabi pa, hindi bali na, nagpa-practice lang ako kanina, hindi ko sineryoso yun. Dagdag pa niya, bakit daw ganadong-ganado si Hisuke na yun? Kahit daw hindi niya tatargetin, kaya niya namang pumatay. Pagkatapos ay pinaputokan ni Kamihate ang crane, dahilan para bumagsak ang hook. Eksaktong nasa ilalim noon si Hisuke. Tinira ulit ni Kamihate ang isang signpost na tumama sa lubid, dahilan para mag-swing ang hook papunta kay Hisuke. Habang bumabagsak ito, naka-aim na pala si Hisuke at pinatama ang bala sa pader para mag-ricochet. Ngunit hindi pa rin tinamaan si Kamihate. Sabi ni Kamihate, isang ricochet shot? Sablay! Habang si Hisuke naman ay inis sa sarili dahil off pa rin ang aim niya. Dagdag ni Kamihate, akala ng lalaking to maangas siya, pero hindi lang siyang sniper na kayang baguhin ang trajectory ng bala. Binaril niya ang gulong ng isang motorsiklo dahilan para sumemplang ang rider. Habang umiikot ang gulong sa ere, pinaputukan ito ni Kamihate at pinaikot ang trajectory ng bala sa paligid ng gulong. Tumama ito kay Hisuke. Sa isip ni Hisuke, ginamit niya ang gulong para baguhin ang daanan ng bala. Bumagsak siya at agad namang tinawagan ni Sakamoto, "Paumanhin, Hisuke, nakalimutan kong sabihin, hindi lang long-distance expert si Kamihate. Kinokontrol din niya ang buong area gamit ang isang bala. Siya ang ultimate sniper." Habang nagtatago si Kamihate, sinabi naman niyang, "Wala akong pakialam kung sino sila, pero ang taong nakasakit sa pride ko, magbabayad." Grabe mga kaibigan, ang tindi talaga ni Kamihate. Isang tunay na formidable opponent at ultimate boss para sa lahat ng sniper. Kaya paano kaya siya tatalunin ni Hisuke? Well, malalaman natin yan sa susunod na kabanata, isang purong Hisuke versus Order member Kamihate showdown. Sniper laban sa sniper. Isang intense, unique at sobrang astig na laban mga kaibigan. Kaya dito na natin tatapusin ang video. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe para sa more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.